Ayon kay Lilith, isa itong European organization na kilala sa tawag na Tower of Truth at kaakibat ng organisasyon ito ay ang mahabang kwento. Nagtaka naman ang ating bida dahil 6 na taon pa lang ang nakakaraan mula nang magsilabasan ang mga player, kaya't paanong magkakaroon ng mahabang history ang nasabing organisasyon. Doon naalala ng ating bida na bago dumating ang mga player ang Heavenly at Earthy Gate ay gumagamit ng martial arts, at kahit na nasira ang kakayahang iyon ng kaalaman tungkol sa martial arts ay naipasa pa din sa sumunod na henerasyon ng martial god. Kagaya din ng pagpasa ng pinanggalingan ng kapangyarihan ng demonic order na mula pa sa natirang Demon Prince. Doon na pagtagni-tagni ni Kang Wu na maaaring sa nakaraan din at namana lang ng mga mage ang kanilang kaalaman sa mahika. Nang tanungin ni Kang Wu kung nasan ang taong sinasabi ni Lilith, sagot ng babae na kasalukuyan nila itong inuobserbahan sa Guardians Hall sa permiso ni Gaia. Saad naman ng ating bida na siya mismo ang kakausap sa lalaki, kaya't kaagad nagmungkahi si Lilith na samahan at ihatid siya. Gayunpaman tinanggihan ito ni Kang Wu dahil ilang beses niya nideng napuntahan ang lugar, habang nasa isip na siya mismo ang susuri sa kapangyarihan ng misteryosong mage na ito. Pagdating sa Guardian Hall si Sehon ang agad na bumungad sa ating bida. Tinanong naman ni Kang Wu ang kinaroroonan ng mage na naghahanap ng asylum. Sinamahan naman siya agad ni Sehon at dinala sa hubad na matandang may mahabang balbas. Sinabi din ni Sehon na kinailangan nilang lagyan ito ng mana handcuffs. Sa isip-isip ng ating bida ang mage na ito ay kamukha ng isang karakter na lumabas sa Lord of the Rings. Walang alinlangang pumasok si Kang Wu sa selda at nakangiting nagpakilala. Sinabi niya kaagad ang kanyang pakay na magtanong ng ilang mga bagay, humingi din siya ng pangunawa na kailangan nila itong lagyan ng posos. Nagpakilala naman ang matanda bilang si Kradka, isang mage mula sa Tower of Truth. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at napunta ito sa pag-atake ng demonic order sa kanilang lugar. Nanlulumong pinagmumura ni Kradka ang mga bastardong demonic order na umalipon sa kanila, at kapag nahuli silang tumatakas ketikot takot na pambubugbog at paggutom ang kanilang nararanasan. Base sa pagluha at pagsasalita ng matanda alam ni Kang Wu na hindi ito nagsisinungaling. Inamin din ni Kradka na sila ay simpleng tagahanap lang ng katotohanan at nag-aaral ng mahika sa loob ng mahabang panahon. Hindi din nilihim ng mage na wala pa man ang mga player ay may kakayahan na silang gumamit ng mahika, na tinitingnan nilang reward sa patuloy na paghahanap sa katotohanan. Ngunit habang isinasagawa nila ang paghahanap bigla na lang silang inatake ng mga bastardong demonic order, ginawa silang bihag ng mga ito at alipin na kanilang ginagamit kung kailan nila gustuhin. At lahat ng ito ay nangyari 1 taon na ang nakakalipas. Tinanong naman ni Kang Wu kung anong klase pananimantala sa kanilang kapangyarihan ang ginawa ng demonic order. At ayon kay Kradka sa pilitan silang pinatulong sa paglikha ng magic goods kagaya na lang ng dark jewel na kasing laki ng daliri at mga kakaibang lagusan. Napagtanto kaagad ng ating bida na ang mga bagay na tinutukoy ni Kradka ay ang crack seed at demonic crystals. Bukod doon saad pa ni Kradka na pinilit din silang lagyan ng engkantasyon ang mga armas at kagamitan ng demonic order. Dahil sa mga bagay na yun kaya't malaki ang galit ng matandang mage sa demonic order, natapakan ang prinsipyo niya ng gamitin ng mahika sa walang kabuluhang mga bagay. Pinakalma kaagad ni Kang Wu ang papaliyab na galit ng matanda saka itinanong kung paano ito nakatakas. Sagot ng matanda na sinamantala niya ang nararanasang kaguluhan ng mga ito dahil sa pag-atake ng mga demons, kaya't nagawa niyang makatakas. Tanong naman ni Kang Wu kung wala bang spell na panlaban ang mga mage. Dahil sa pamamagitan nun mas maraming mage pa sana ang nakatakas. Nanlulumo namang sagot ni Kradka na kahit may kakayahan silang makipaglaban at nagagamit iyon sa mga halimaw, hindi nito kayang tapatan ang mga demons. Taranta at may pagmamakaawa niyang hinawakan ang kamay ni Kang Wu, saka nakiusap na iligtas ang mga kasamahan niya na kasalukuyan pading nasa kamay ng mga bastardong demonic order. Hindi maitatanggi ni Kang Wu ang kaawa-awang sitwasyon ng mga mage. Ngunit naisip din niyang payapa pa ang Mage Tower nang umatake sa Earth ang mga demon noon. Napaisip si Kang Wu kung bakit hindi man lang tumulong ang mga ito nang magsimula ang cataclysm, gayong may kakayahan silang labanan ang mga halimaw. Alam man ni Kang Wu na hindi kaakibat ng kapangyarihan ang obligasyon na tumulong, ngunit base sa napansing ito hindi niya masigurado kung mabubuti ba ang mga mage. Gayunpaman ang mas importante para sa kanya ay kung may silbi ba ang mga ito o wala.
Matapos maalala ang sinabi ni Kadkang may kakayahan silang maglagay ng engkantasyon sa mga armas, alam niyang sa ganung paraan ay makakatulong ang mga ito sa Guardian. Nakangising sinabi ni Kang Wu na huwag mag-alala si Kadka dahil sisiguraduhin niyang maliligtas ang mga kasamahan nito. Sa isang banda mahigpit naman ang ginagawang pagbabantay ng mga demon sa labas ng Mage Tower. Ngunit nagulantang silang lahat nang biglang sumulpot si Sehon at malakas na sumigaw Hogyot upang sumugod ang kanyang mga kasama. Walang alilang ang nagpaunahan ng matatapang na mga Guardians at sinimulang atakehin ang bastardong mga demonic order. Habang nagaganap ang labanan nakangisi sa madilim na parte si Kadka na para bang unanong kontrabida. Sa isip-isip pa niya na hindi maling desisyon ang pagpunta niya sa mga mangmang na Guardians upang magamit ang mga ito. Hindi siya makapaniwala na ganun lang niya kadaling mapapaikot ang mahuhusay na mandirigma para sa pansarili niyang layunin. Bigla namang sumulpot si Kang Wu sa kanyang likuran at hinawakan siya sa balikat. Sinabi ni Kang Wu na matapos malinis ang daan papasukin nila ang tower, saka hiniling na ituro ni Kadka ang daan at samahan ang main forces. Tatanggi pa sana ang mage ngunit mahigpit siyang banilinan ni Kang Wu na ituro ang daan papunta sa kanyang mga kasamahan. Ang totoo ay walang pakialam ang couple na mage kung mailigtas man o manatiling alipin ang kanyang mga kasamahan. Ang importante sa kanya ay ang research material sa loob ng Mage Tower kaya't mahigpit niyang bilin na makuha ito. Hindi naman maiwasang magtanong ng ating bida tungkol sa kahalagahan ng research material, tarantang palusot naman ni Kadka hindi ito gaanong mahalaga at gamit lang sa paghahanap ng katotohanan. Ngunit ang pinaka-awesome ng matanda ay ang libro ni Hecate. Si Hecate ay isang god of magic at titan na nakapaloob sa mga mitolohiya, at ang librong ito ay naglalaman ng lahat ng kaalaman ni Hecate. Sa mahabang pag-aaral ng mga mage sa libro nagawa nila itong Mar-Istor, ngunit hindi sila nagtagumpay dahil sa ginawang pagsalakay ng demonic order. Sinabi niya kay Kang Wu na marami pang mga bagay ang hindi nila nahahanap, mga bagay na komplikado at mahirap maunawaan. Upang mapasakamay ito ang Guardians na pinakamalakas at nagawang talunin ang pinakamalaking branch ng demonic order ang kanyang ginamit. Puno ng pananabik pang ikinuyom ni Kadka ang Kamao, at sa isip-isip sa wakas makakalaya na siya sa mga demons at mapapasakamay na niya ang libro ni Hecate. Wala siyang kamalay-malay na sa mga oras na yon sa mga kamay na siya ng Demon King nahulog, at pinagmamasdan ito ng nakangisi na may mas matinding plano. Sa isip-isip ng ating bida hindi talaga kayang itago ng mage ang kanyang reaksyon, at ito ang bunga ng pagkulong sa kwarto na puno ng mga libro. Sinabi ni Kadka na dahan-dahan niyang sasamahan ang main forces sa laban, habang si Kang Wu naman ay nagdesisyong magpahuli upang hindi makaabala. Bilang isang player alam niya kung gaano kahalaga ang experience points, kaya't hahayaan niyang makuha ang lahat ng ito ng Qianrang unit. Gayunpaman hindi naman siya mananatiling nanunood at walang gagawin, dahil ang pagtutuunan niya ng pansin ay ang kahibangan ng mga mage sa paghahanap ng katotohanan. Para kay Kang Wu ang libro na kagaya ng kay Hecate ay isang libro ng math na mahirap unawain, puno ng napakaraming formula na hindi niya magagamit at tanging ang gaya lang ni Amon ang makakaunawa nito. Kaagad niyang kinontak si Lilith at tinanong kung handa na ba ang lahat sa kanilang plano. Sagot naman ng babae na natapos na nila ang lahat ng preparasyon. Para kay Kang Wu ay nagkamali si Kadka dahil ang katotohanan ay hindi komplikado at hindi mahirap hanapin. Nakangisi niyang inilabas ang power of fire at pinagapang ito sa daliri bilang pagsisimula sa kanyang inihandang sorpresa kay Kadka. Sa kabilang banda nahanap ng main forces ang kinaroroonan ng mga mage sa tulong ni Kadka. Nang makita nila ang nakabalik na mage kaagad silang nagsaya. Halos maluha pa ang isang mage nang sa wakas ay dumating ang paglaya nila sa paghihirap, at tuluyang nakalaya sa maruruming kamay ng mga demons. Gayunpaman sa kabila ng kasiyahan may isang bagay na pinag-aalala ang mga mage. Palihim niyang tinanong kay Kadka ang isang bagay na ani ay hindi nito dapat limutin. Pinaliwanag ni Kadka na sinubukan niyang humanap ng pagkakataon upang puntahan ang talagang pakay niya, ngunit mabilis na natatalo ng Guardian ang mga demons kaya't hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Nag-alala pa ang isang mage na baka kunin ng Guardian ang pinakaiingatan nila, ngunit sinigurado ni Kadka sa kanya na ang Guardian ay mahihina ang utak at madaling manipulahin. Nang paalis na sila ay siya namang pagdating ni Kang Wu, agad namang nagpasalamat si Kadka sa tulong ng Guardian sa pagliligtas sa kanyang kasamahan.
Gayunpaman hindi niya nakalimutang itanong ang tungkol sa research materials na ibinili niya kay Kang Woo. Matipid namang sagot ng ating bida na si Kadka na mismo ang pumunta upang makita ang nangyari. Halos manlumo ang maliit na mage at tanging refleksyon ng matinding panghihinayang ang namuo sa kanyang mata, nang makita na ang pinakahaangad niyang bagay ay tanging apoy ang nakikinabang. Hindi niya lubos maisip na mangyayari ito gayong ang libro ni Hecate ay pumoprotektahan ng malakas na mahika, na hindi magagasgasan kahit pa ng nagbabagang lava. Ang librong maging ang mga demon ay hindi mahawakan sa huli tanging piraso ng papel ang naiwan. Tuluyang sumabog ang galit ni Kadka kaya't walang pakundangan niyang hiniklat sa damit si Kang Woo. Malakas niyang sigaw kung ano ang ginawa ni Kang Woo upang pigilan itong mangyari. Pinagmumura niya ang ating bida sa kasinabing hindi nito alam kung gaano kahalaga sa kanya ang nilalaman ng libro. Kalmado namang hinawakan ni Kang Woo ang kamay ng matandang mage sa kamalumanay na humingi ng tawad na hindi nagawang protektahan ang importanteng bagay. Sinabi ni Kang Woo na wala silang kakayahang ibalik ang bagay na nasira na, ngunit bilang kompensasyon sa nangyari handa silang siportahan ng pananaliksik ng Magic Tower sa Korea. Gulat na natigilan si Kadka sa nadinig, samantalang pinaliwanag ni Kang Woo na handa silang suportahan ang mga mage dahil naniniwala siyang ang talagang kaalaman ay nasa isipan ni Kadka. Kumalma naman ang mage ngunit hindi nagdadalawang isip pa din sa sinabi ni Kang Woo. Lumuhad naman si Kang Woo at sinabing ang pananaliksik ay nangangailangan ng malaking pondo, at kung makakapagbigay ng maliit na tulong ang mga mage sa kanila hindi magiging problema ang pondo. Napaisip naman ang mga mage kung anong klaseng tulong ang nais ng Guardians mula sa kanila. Mungkahi ng ating bida na ipagpatuloy nila ang paglikha ng mga kagamitang may mahika at ipadala sa mga Guardians. Kaagad namang nag-iba ang reaksyon ni Kadka, ngunit pinaliwanag ni Kang Woo na hindi na mauulit ang pang-aalipin sa kanila. Pinaliwanag ni Kang Woo na nakausap niya na ang master ng isa sa 3 pinakamalaking guild sa buong Korea, at panangakong mababayaran sila sa oras at gaya ng sa Red Rose Guild. Wala namang naging pagtutol ang mga kasamahan ni Kadka at handa silang gawin iyon maipaglatuloy lang ang kanilang pananaliksik. Kung titingnan ay hindi na maari pang tirhan ng Magic Tower matapos itong makontamina ng demonic energy, bukod doon ay hindi na din nila mapakinabangan ang libro ni Hecate kaya't sa huli ay pumayag na si Kadka sa mungkahi ni Kang Woo. Bago umalis tinanong ni Kang Woo kay Kadka kung meron ba silang initial research fund. Takang tanong naman ng mage kung bakit sila ang kailangang mag-provide nun gayong pinanggako na ni Kang Woo ang pagtulong ng Korea. Muling paliwanag ni Kang Woo na kailangan pa nilang malaman ang halaga ng mga kagamitan na magagawa ng mga mage at magpasa ng formal na proposal. Sa kabila ng walang dod ang kakayahan ng mga mage, saad ni Kang Woo na hindi madaling makuha ang desisyon ng nakakataas at baka abutin pa ng taon ang proseso nito. Hindi naman mapigil ang magreklamo ni Kadka dahil pinakaayaw niya ang nagsasayang ng oras sa kanilang pananaliksik. Kaagad namang ibinato ni Kang Woo ang kanyang alas na itago natin sa pangalang credit loan. Sa pamamagitan nito maaari silang makahiram ng perang magagamit nila sa pagsisimula ng research. Tanong naman ng ibang mage kung magagawa ba nilang manghiram ng pera gayong malaking problema ang kanilang kredibilidad. Inilabas naman ni Kang Woo ang isang papel at sinabing iyon ay isang third-tier finance na perpekto sa mga kagaya nila. Matapos ipaliwanag lahat ni Kang Woo ang tungkol sa nais nilang malaman, malaking hiya ang sumampal kay Kadka dahil simula pa lang pansariling interes lang ang nais niya. Aminado siyang ginamit niya lang ang Guardian upang makalaya sa pang-aalipin ng mga bastardong demonic order, at makuha ang hinahangad niyang libro. Hindi niya din napigilan ang pagbuhos ng galit kay Kang Woo matapos makitang nasusunod ang librong pinaka-awesome niya. Matapos ang kanyang garapal na pag-asta alam niyang may karapatan ang Guardian na maliitin sila, ngunit hindi nila pinansin ang insulto sa halip ay nag-alok pa ng malaking tulong sa kanila upang muling simulan ang pananaliksik. Halos maiyak si Kadka sa pagpapasalamat sa ating bida, at inamin sa sariling siya ang wala sa tamang pag-iisip. Wala siyang kamalay-malay na lahat ng pangyayari ay bunga ng masusing pagpaplano at pagiging tuso ng ating bida.